Bahala na, umpisa na natin. Yeah. Hello, what's up guys? Welcome back to Goodbrook Production. I'm your boyfriend Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, I'm gonna talk about Flip Top Romano versus 3D at Isabuhay 2024. At ito nga pala ay requested ni Brian Andaya. Sabi niya, nice react boss, try 3D versus Romano, Isabuhay. So, eto na yan, 3D versus Romano. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito para nakaantabay, nakaabang sa reaction video natin. Walang sawang sumusuporta at nanonood. At malawak ang pangunawa kasi, guys, pasensya na kayo kung di ako nakapag-react. Dapat kasi magre-react ako kahapon. Kaso, pinahinga ko talaga dahil sobrang pagod ko ng buong linggo. So, sinubukan kong bumawi muna ng pahinga. Para nasa ganun, pag nagre-react ako, may nasasabi ako. Para na lang tayo nakakapag-usap kasi alam ko naman nakaka-board pag wala kang kausap, diba? Ganun pa man, nakapagbigay ako ng talino. Minsan, pag bored ako, kaya wala ako sa hulog, hindi rin ako makapag-react na maayos. So, mas maganda na fresh tayo, nakapagpahinga. So, maganda yung pasok ng reaction. Ganun pa man guys, kung bago ka lang sa reaction video natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-like, i-share yung video natin. Ganun pa man, kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, again, bigay ko lang yung mga nagpapa-shoutout. Nagpapa-shoutout nga pala si Anthony Caralipio. Yan, nagpapa-shoutout din si Jonas Collado 3530. Ewan ko, Jonas Collado o Jonas Collado 3550. Ganun pa man, nagpapa-shoutout din si Charles Loy Agustin 755. Yan. Nagpapa-shoutout din si Cyril Lionel Dominguez 3201. Sa F-Mix Shifters, yun. Sa Ethnic Shifters. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. So, ganun pa man, nabigay ko lang yung, yung pedigree ko bago tayo mag-start. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP, master practitioner. I'm an applied psychologist. Doon sa description, doon yung personal channel ko. Kung gusto nyo mag-subscribe, marinig ako kumanta, marinig ako mag-rap para hindi kayo nagtatanong kung rapper ba ako o singer ba ako. Nandun sa description yung personal na channel ko. At sana mag-subscribe na rin kayo. Ganun pa man guys. Gawin na natin guys para makarami tayo. Huwag nyo kalimutan na tapusin yung video at hindi ko inaatake yung mga personal at burrito ninyong artist. Lawakan nyo lang yung pangunawa nyo guys. At let's get to it. Flip Top Romano versus 3D Isabuhay 2024. Shoutout nga pala kay Enigma. Let's get to it. Yeah, makinig sa mga banang malupit. Andito na naman ako at nagbabalik. Si Plan Motif mula sa Goodbrook. Hey! Kinakabahan talaga. Iba yung kaba, lalo na siyempre, pinapanood ko din talaga si Kuya Mano dati pa eh. Wala pa ako dito. Tsaka mapasali sa gantong prestigious event, gaya ng Isabuhay. Kaya medyo kabado talaga, iba yung kaba, pero sana kayanin, ma-overcome to. Sa akin, sigurado ako magiging maganda yung palitan namin ni Tol 3D. Unang-una, sobrang gutom niyan. Saka siya yung pinaka nakikita ko talagang rookie na pwede mag-step up sa turna. Pero hanggat maaari, hindi naman natin agad papayagan yon. Bibigyan natin siya ng magandang laban. Mahirap kasing Yun yung magandang behavior na sinabi ni Romano. Bibigyan natin siya ng magandang laban. Diba? Kasi ang pinakamalaking respeto mo na pwede mong ibigay sa kalaban mo yung mabigyan siya ng magandang laban. Hindi siya magmukhang stupido nagsasalita mag-isa o nagkakalat lang na parang yung laban ninyo, ang boring panoorin. Magandang laban mismo. Yung napakagandang sinabi ni Romano. Sabihin kung ano pwede niyang ibato na angulo, especially asana din talaga si Kuya Mano sa battle eh. Alam niya yung mga weak spot ng isang MC, habang ako, pa lang din eh. Parang, alam mo yan experiment pa lang, ina-absorb pa lang kung paano talaga. Sobrang linis. Napakaganda rin ng sinabi ni 3D din, kasi merong pagiging humbleness, yung parang, alam mo, si Romano, matagal na ako, nag-start pa lang ako. Pero may mga rookie talaga na, hindi nyo naintindihan to, pero gusto ko malaman ninyo, yung mga nakikita ninyo mga veterano, the more na naririnig nyo sila, the more na pinapanood nyo sila, nakikita nyo din yung experience nila. At yung experience ninyo, na napupunta rin yun sa pag-iisip ninyo. Nakikita nyo rin yung ginagawa nila, nagkakaroon kayo ng imagination. At yung ginagawa nila ay parang nagagawa nyo na rin. Ang problema lang, kailangan nyo lang ng application, na-apply nyo lang sa sarili nyo yung nakikita ninyo. Kasi parang lahat naman ng tao parang may Sharingan eh. Bars, let's do it. Ng performance. Pagdating sa pagsusulat, yung pen game niya sobrang solid din.
Actually, pinaka talagang technique niyang pamatay yung two-liner niya. Yan, sobra. Nagpapaulan siya ng punches. Sa totoo lang, ang tagal ko natapos magsulat para sa battle na to. Kasi si Kuya Mano kasi, siya yung isa sa mga nakikita kong MC na lahat ng i-spit mo pwede niyang i-rebut. 32 lines din eh. Parang ganun siya kagaling mag-freestyle eh. Sobrang nakakasabik na sobra iba yung pressure na to. Lalong-lalo na ang unang kalaban Ilang mo. minuto ba to? 41 minutes, putang. RD, sobrang crowd favorite. Saka para sa Nakakapagod din kasi talaga mag-react, guys eh. Tapos sabihin ng iba, batang haba ako mag-react. Hindi kasi ako pwedeng mag-react ng minadali lang o parang yes, okay, lakas nun. Hindi naman pwedeng ganun, guys eh. Kailangan ko talagang explain kasi may mga tao na talagang gusto talagang matuto. At hindi lang yun, hindi lang bilang respeto sa mga artist at battle rapper, meron silang gustong ipaintindi sa atin at kailangan ng explanation sa bawat ganun. Bilang respeto ko sa kanila, hindi ko dinadaanan yung punchline nila, talagang pinapaliwanag ko. Kasi pinaghirapan nila yun eh. Alam nga naman, nagre-react ako dito tapos, yeah, okay, tang na lakas. Di naman pwede yung ganun, guys eh. Sa totoo lang, itong reaction na to, para sa inyo talaga. Hindi ko kayo dinadaya pag kung ano nararamdaman ko at yung sa tingin ko applicable yung pwede kong i-share base sa sinabi ng artist, binibigay ko talaga. Hopefully, hindi kayo nagagalit sa ganung bagay. Kasi may mga tao na maliit lang yung attention span eh. Yung attention span, ang tawag dun yung parang dahil sa kakapanood ninyo sa social media, parang hindi na kayo nasasanay sa mga informative na bagay. May mga tao kasi na parang after 5 seconds, naboboring na sila agad. Kasi kaka-social media niyo yun eh. Kaya kailangan, katulad ko, mahilig ako sa mga, pag masyadong maliit lang, kuwari nasa YouTube ako, pag nakikita ko na yung video na parang 10 minutes, 13 o 15 minutes lang, hindi ko pinapanood eh. Trip ko talaga yung mga audiobook na almost 2 hours, o kaya yung mga educational video na almost 1 hour. Ganun yung mga, kasi pakiramdam ko, mas marami akong ma-absorb doon. Alam ko sa bawat video, meron silang something doon na pwede kong makuha. At yun yung lagi kong inaabangan. Mga kabataan niya, parang after 3 minutes o 2, pagod na sila agad. O gusto nila parang, alam mo yun, basta i-search nyo na lang yung attention span, short attention span. akin talaga yung paghahanda ko kay Terdy. Tinitignan ko na bonus na lang yung panalo. Ibubuhos ko na lang to at tignan na lang natin kung ano yung kalalabasan. Yeah. Idol kita, pinapanood kita lagi. Dati pa, isang karangalan sa akin mga laban niya, Kuya Mano, legit yun. And sana magustuhan mo tong hain ko para sa'yo. Yan. Good luck. Peace. Napakabuti naman ni 3D. Naaalala ko tuloy si 3D, yung partner ni TFCD. Masuportahan ang pagnood sa YouTube. Pirata. I-like ko Flip pa. top, second side 12, nandito pa rin TIU Theater Makati. Sarap Pangalawang pa rin. laban ng gabi, pangalawang laban ng taon ng Flip Top 2024. 1 month. Isa buhay ang battle na parating, Flip Top magigay para sa sarili natin sa lahat ng mga MCs na bumubuo ng liga. Shoutouts Buenas, TMT VIP, Crown, Black Manila, Mupogi si Enigma, kumikinis si Enigma. Mukhang nakapagpahinga, nakapagbakasyon na. Real Jokes Close. Kasi medyo busy din yun, napagod-pagod siya, di ba? Pero ngayon, medyo maaliwalas yung ano niya, healthy siya ngayon. Nagba-vitamin siguro, kumakain ng masarap. Okay yun. Para tuloy-tuloy yung flip top, di ba? Hype beat, wag na lang pala yung Real Jokes Clothing, mayabang yun eh. Flip Top Beer. At syempre sa lahat ng bumubuo ng liga, pati na rin syempre palagi sa Flip Top staff. Silipin nyo ito mga bagong labas, mga represent collab. At sa kanan ko, Old Gods. galing pa ng Davao, para sa inyo. Grabe naman, nagkaroon na ng clothing yung Old Gods. Ganon ka-impluensya yung ginawa ni GL. Mag-iay tayo lahat para ay 30. 2-0. Siyempre, shoutout Crown Manila, Flip Top, siyempre Real Jokes, Motos Battle League, and siyempre Unknown, Tacoma, mamaya na yung iba. At sa kaliwa naman, galing pa Cabanatuan City, Nueva Ecija, para sa inyo ang pagbabalik. Mag-iay tayo lahat para ay Romano. Bawal na dito mahina, kailangan lagi pambihira. Ang iyong galaw at ang pananawag na wag kang magpapasira. Galingan lagi halika. Manila, Hype Beat, Bandit, sa lahat ng mga taga-Kabanatuan, yun lang.
Para sa Isabuhay Tournament 2, 7 ang hurado natin, tig 2 minuto dapat. Nanalo ng coin toss, si Romano, pinili niya mauna, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, second side, 12. Romano. Game, dinig! Ha! Game, dinig! Yo! Ito yung Romano versus Motos Battle League. Palakpakan, pampagana lang. Puta na Romano versus, ang bastos kagad ng intro niya. Parang sabi niya, ito yung Romano versus Motos Battle League. Ang Motos Battle League, at sa pagkakaalam ko, pag-aari naman yun ni M-Zite, diba? So parang sinasabi niya, ito yung representasyon o itong nare-representa ng Motos Battle League. Si Terdy, yung pinakamalakas ng Motos Battle League. Ang laking kabastusan nun. Kasi parang sinasabi niya, pag tinalo ko tong 3rd nyo, ibig sabihin, lahat ng mga, ito na pagkakaintindi ko base sa sinabi ni Romano. Pag tinalo ko tong 3rd ninyo, buong artist ng Motos Battle League, basag na. Parang ganun. Kasi, yun yung pinakamalakas ninyo, si Terdy. Parang ayun ang nagre-representa sa Motos. Nakapasok siya ng flip top. So, pag binasagot tong 3rd ninyo, ibig sabihin, lahat pa ng mga artist dyan, kung hindi nga tumalab sa akin si Terdy, lahat ng mga artist ninyo, wasak lang sa akin. Ang laking bagay ng binigay ni Romano. Umpisang intro pa lang. Yo! Lakas. Ito yung Romano versus Motos Battle League. Palakpakan, pampagana. Kung di nyo nakuha yun, laking shock sa akin kagad nung umpisa pa lang. Pero humble niyang sinabi. Parang hindi niya pa, parang subconsciously binastos niya, pero parang intro lang. Umpisa pa lang, may Pagana lang. Grabe yung niya, sabi niya, parang, grabe yun. Medyo may kasakitan yun, sinabi ni Roman. Pwes pasintabi kay Paulo. May laban-laban sana tong taga-Motos. Kung nag-rematch na lang tayo, ito ba yung bata mong undefeated? Undefeated! Balita ko daw, walang talo to. Naalala ko tuloy yung amo mong si Sight, ganyan na ganyan siya nung tinalo ko. Ano, Pita? Ay, nako. Tang-inang yan. Nabaril kaagad si Terdy, Yung sinasabi niya kaagad, pinakita niya na kaagad yung status ng pagiging battle rapper. Ikaw, wala kang talo. Ganyan din si M-Site nung tinalo ko. So, ibig sabihin, kung tinalo ko si M-Site, yung leader ninyo, boss-bossan ninyo, tatalunin lang din kita. Parang sa akin nga, basura lang si M-Site, tapos ikaw pa kaya. Pero, ang sakit nun, men, putang ina si Romano. Kaya nakita ko, siya nang lumalaban nung naglaban si Serdeo, tsaka si, JD ba yun? Parang siya lang yung nagsulat, parang sa 3rd round nang bumanat si J. King, Sumulat nun si Romano, Tuloy natin. Sa bagay! 1 minute! Nung in-announce ni Sir Arik na kami magkalaban, pinost agad niya online. Dali ang nagyabang. Gagawin ko lahat na magagawa ko. Tignan natin kung may magagawa pa yan. 20K sa Motos, trip mo lang. Pwes isama mo si M-Site. Pakikitaan mga to. Ibang trip tong dala ko. Hindi lang Manila to Davao. Pagbubuhulin ko pa kayo. Wow! Bars! Putang ina, baril na naman siya, Terdy. Ano ba yun? Manila to Davao, pagbubuhulin ko pa kayo, buhol. Grabe yun, punchline na naman. Pakahusay. Very creative. Mula Manila to Davao, pagbubuhulin mo. Di ba city ng Bohol? Bohol, probinsya. Tuloy na. Ito mga taga-Motos, taas kamay. Wow. Taas kamay. Nagwawala si Wait Romano. na sir bibilangin ko lang itong mga walang bilang. Gago talaga to si Romano, tangina. Lumabas pa siya ng brinik niya pa yung 4th wall. Teka lang sir May tinatawag kasi na 4th wall parang meron tinatawag na crowd control, crowd manipulation. Meron din talagang 4th wall yung parang makikita mo lang yung tao, yung dalawang gilid, pero yung kausapin yung director o kausapin yung mismong audience, parang babastusin mo rin yung audience. Parang ganun. Mahusay din yun
Meron kasi mga, si Rene Requiestas, magaling sa ganyan. Kumakausap siya ng director. Kinakausap niya mga nanonood sa movie. Parang yung audience, ganon din yun. Nanonood yung audience, di ba? Parang sa movies, kakausapin niya. Sino mga taga mo? Ang galing din. Marami nang gumawa sa Flip Top, pero effective yung ginawa ni Romano. Pinakilat. Simulan natin kay... basta! Sunod na dyan yung class o katana. Ngayon kayong magbida-bida. At natural lang na pag binibilang, dapat iniisa-isa. Kasi... Pasok na naman, putang ina yun. Ano ba na yan? Ba't galit na galit si Romano kay Terdy? Ano ba ginawa ni Terdy? Ano ba ginawa niya? May trash ba siya kay Romano? Ba't parang high blood na high blood si Romano? Kay Terdy. Sorry guys, yung phone ko kasi gumagalaw. Tuloy natin. Kasi bukang bibig na mga yan, taga-motos ako! Taga-motos ako! Shit! Aasim, di ba? Kahit i-rep mo yan ang i-rep, papanisin lang kita! Yo! Burst na naman, putang ina talaga. Ay, nako. Kahit i-ref mo yan ng i-represent mo siya ng i-represent, papanisin lang kita. Kasi parang gas-gas na gas-gas, masyado kayong proud sa kakamotos ninyo. Tangina nyo, babaranda ko lang kayo, sasagasaan ko lang kayo, babastusin ko lang kayo, papanisin ko lang kayo, yung sabi ni Romano. Shit, man. Fucking Romano, bro. Ano ba ginawa ni 3D? Oh my God. Tuloy nga natin. Kasi unang round to ng isa buhay. At sa isa buhay di ka threat. Ito'y deja vu sa tournament kasi taga-motos din pag-iinitan. Aabutin ni third degree burn, di lang basta pagpapawisan. Kaya paano nyo iyayabang sa akin yung liga nyong pinanggalingan kung yung mismong amo nyo nga sa turna, ginawa ko lang praktisan? Ang ina! Yung amo nyo sa tournament, ginawa ko lang praktisan. Siyang ina yan. General yun na, pero nabombahan yung buong motos. Nakakabastos din yun kay M-Site. Boom, sapol sa M-Site at buong motos battle league. Ay, lumuha na naman sila Katana doon. Sila 30, sila M-Site. Shoutout kay M-Site Shoutout sa motos. Kasi bago marating yung dulo ng turna, 3 pa dapat kong hakbangan. Pero unahin ko man tong pangatlo, wala pa rin yung puntos, hayop ka. Tandaan mo, 3 step forward, yun ay violation na. Usapang basketball. Vince Carter, ramdam daw pagkasiko. Init mo Ulol! Ganyan siya paglango, sobrang GG ng tanga. Vince Carter pagpalo, ang tumi 360, panga. Pero paano naman kayo pangaro, Romano? Ikaw naman. Ay, lakas sa Romano, komedyante pala ito si Romano. Tuloy natin. Naman, di ba? Round 1 pa lang. Lubog na siya. Pero wag ka, may tumatak yan. Sabi niya, yung tinatawag niyong lubog, ang nag-angat sa ligang to. Kapal naman ang mukha mo. Lubog kapal ako na nag-adjust kasi lahat minamata. Nego na kalabang pilit pang binababa. Sa kada laban mo, nakasuporta sa lahat ng MC ng motos. Kaya wag mo kaming tinatanga. Paano mo nasabing ikaw nag-angat kung ikaw yung dinadala? Putang ina. Kasi Ikaw sinali nag-angat, ikaw yung dinadala. Kasi yung pagdala, yun din yung pag-angat Kasi yung mga gamit sa baba sa sahig, binubuhat mo yun para umangat ka, di ba? Ang laking bagay ng ginawa niya. Very visual yung pagkakagawa ni Romano. Di man ganun kabigat, pero maganda yung visual effect nun. Tuloy natin. Ng pedestal? Paano nakitaan ka ng potensyal? Maging sponsor. Kaya napagastos ka pati buntis niyang misis, sinugal. Imbis mag-ipon sa panganganak, nando siya sa motos, nagpapaluwal. Di ba sanay ka magpaluwal? Sige, magpaluwal ka lang na magpaluwal, kakapaluwal. Maiisahan yung gago na to. Ngayon tapos ka nang magpaluwal, pinanganak na yung tatalo sa'yo. Kasi ako'y probinsyanong nakipagsapalaran. Flip Top MC pinasok mo. Asset, kinalabasan. Parang minamak niya si
Terdy. Kasi napanood ko na to si Terdy sa moto. Yeah, perfect style ng Makiri. Hindi niya ginagaya yung mismong linya ni Terdy, pero ginaya niya mismo yung karakter. Napakagaling na Makiri yan. Very perfect example ng best way ng Makiri. Kaya nga pagtapos kong mag-addict, sa yung liga ulit ako nanaog. At naglongganisa na ako rin. Ubos na yung pasahod. Tangina mo, hindi pa ako tapos. Pustahan. Meron niyang pre-med na sulat tungkol sa pagsabat, pandidistrap at panunulak. Alam kong handa ka dyan at nakaabang na ako, leche ka. Pero hindi ko to sa bitag ilalaglag. Sa turna pwede pa. Oo! Ikaw unang ilalaglag, idadagdag mo abo. Utak niya ilalantad, itataga sa bato. Harapang ibabagsak at ngangarat pa sa'yo. Pagtungtong ko sa baitang o sa baitang ina mo. Ang ganda pa nun, nag-multis pa siya dun. Magandang ending ni Romano. Napakahusay. Masterclass yung ginawa ni Romano, walang tapon. Good fucking job, man. Good fucking job. Napakalinis. Very intricate. Maganda yung perspective. Maraming angulo. Direct to the point. Ang daming angulo. Putsang inang yun. Pakahusay ng ginawa ni Romano. Masterclass yung ginawa niya dito. Masterclass. Tignan natin yung sasabihin ni Terdy. Pakahusay. Tinalo mo Anong bawi? Patangan talaga yung crowd. Ayusin nyo nga yan. Saan ba ginawa yung ano na yan? Second side, Makati Central. Yung mga taga Makati, ayusin nyo nga. Okay, sigaw ng bawi. Nakaka-discourage kayo ng mga tao. Eh. Wala namang, di pa nga nagsumasabat si Terdy. Wala pa nga siyang road. Pababawiin nyo na kagad. Wala pa namang mentalidad yan. Tanga na, nagpapauso kayo ng mga kabulukan ninyo. Makati, ayusin ninyo. Tuloy natin. Tad itataga sa bato, harapang ibabagsak at ngangarat pa sa'yo, pagtungtong ko sa baitang o sa baitang ina mo. Tinalo mo si M-Site. Aminado ako. Pero di ko kailangang umanggulo sa site. Asintado ako. Nananahimik yung tao, hinahamak mo. Natalo mo siya, you can found, makikita mo ngayon, hinahanap mo. Okay? Panay prediction to sa battle. Babanggitin, masin nyo? Babanggitin, masasakit na angle para less pag nadinig. Papangunahan verso ng kalaban para wala nang mabilib. Para ka lang si GL. Panay di sa line mac, yay bisto na kagad. Pinipilit tanggalin yung attacking sa stilo nyo wawasak. Pansinin nyo, biglaan niyang, di ba? Sisigaw, manunulak. Banggain mo ko't sagiin. Total sa ganong paraan ka lang naman din makakadikit sa akin. Lumalabas insecurity sa battle, matanda na tanga. Sa bagay, mawalan ka ba naman ng break eh, babangga ka talaga. Bars, sa bagay, mawalan ka naman talaga ng bike, babangga ka talaga. Shit talaga. Napakahusay ng pagkakagawa ni Terdy. Doon na, putsang ano niya, nag-i-start na siya. Makadikit sa akin, mawalan ka na. Maganda rin yun kasi nagamit niya pa yung mga pang-distract ni Romano, pagbangga niya, panunulak niya, sa idea. Nire-enforce niya parang yung idea ng pangsasagi mo para makadikit, di ba? Pag nawalan ka ng break, babangga. So, ibig sabihin, binabangga mo siya para lang pakahusay din. Sa misis ko! Sa misis ko! Matanda na tanga. Sa bagay, mawalan ka ba naman ng break eh, babangga ka talaga. Ako nagpaaral sa misis ko. Yung tabel kaumay na. Oo, maiyayabang mo yung diploma pero wala ka ng papel sa buhay niya. Kasi dinamay ni Unico misis mo. Sumagot lang ng, hiwalay na kami nun. Pero nung dinamay si J. King, nagribat ng,
Isa ako sa nag-alaga sa mga naiwan ni Sinon. Tanginang pabidang to, alam mo yung masakit? Naiyabang mo ang mga bagay na di mo nagawa sa pamilya mo. Tas gusto pa maging foundation ng battle rap? Puro nga kapalpakan. May nalalaman ka pang foundation, pagiging haligi nga, di mo magampanan. Kaya magkaiba tayo. May kinakarga yan bago mag-construct. Kaya pagdating sa duelo, batak to. May kinakarga din ako bago mag-construct ng berso. Pero anak ko, sa asawa at anak ko, pasensya, sa bato niya mamaya. Nagawa nga niyang sirain pamilya niya kayo pa kaya? Laro mo to, di ba? Personalan, tas sa linya, sumasabat. Kahit round ko, nagre-rebat. Ganon talaga pag di na kaya ng puso at isip yung sakit, katawan na yung nagre-react. Okay. Alam kong may pre-med ka sa mga angle ko. Okay lang yung ginagawa ng 3D, pero I mean, para lang siya ritong, para niyang pinapagalitan si Roman Kasi kailangan mo ma-distinguish Yung ma-distinguish mo yung punchline talaga ng maayos. Bagay na lacking sa ginagawa ni 3D. So, nagmumukha siyang setup kasi hindi lang pwedeng lakasan yung bandang dulo at klaro para magmukha siyang punchline. Naiintindihan ko na may difference sa kinakarga. May difference doon, pero hindi mo siya matatawag na punchline. Kailangan talaga ma-separate mo yung idea ng punchline. So hanggang ngayon parang lumalabas na parang yung mga sinasabi dito na 3D hanggang ngayon setup pa din. Tuloy natin. Kaya ka nga nasasabik. Ang masakit, mariribat mo lang sa battle. Sa tunay na buhay, di mo yan mababalik. Hindi king or ace yung... Kaya naintindihan ko kung bakit hindi nagre-react pa ng mga tao kasi pakiramdam nila yung bawat sinasabi ni 3D isang mahabang setup. So, nadadilute niya yung idea ng parang, oh shit, nasaan na yon. Pero dahil sa paghihintay natin, nagbabago na yung angulo ni 3D. Tapos parang nasayang yung bagay na yon. Mula sa pagkakarga, mula sa iniwan ng asawa, sa pinag-aral, lahat yun nagko-connect-connect pero parang na-wash out lang kasi hindi masyadong klaro yung punchline. Kasi hindi ma-separate ng maayos na 3D dahil sa tingin niya yung pagkakasunod-sunod ng pagpapagalit niya, paninermo niya kay Romano at yung mga dulo na differences at magkaibang yung different ng struktura ng paghahambing, kumbaga yung pagkarga at karga, yung difference na yun, pinagkaiba, yung iniisip niya na yung huling-huling sasabihin niya na kinaiba niya doon sa ginagawa ni Romano, ayun yung punchline. Pero dahil hindi masyado ma-distinguish yun ng maayos at hindi ganun ka-unique, naiisip ng mga tao na parang hanggang ngayon setup pa din yun. Kaya naiintindihan ko na bakit walang humihiya, walang reaction kagad na maayos dahil sa nangyayari. Which is, hindi natin napapansin, ang dami na parang sinabi ni 3D, tapos nagbabago na siya ng angulo, pero wala tayong mahanap na punchline. Pero dahil kasi yung angulo na ginamit ni 3D, medyo mahirap na sitwasyon yun. Tuloy natin. Yung barahang inilalagay ko. Very risky. Pero, yeah, tuloy natin. Hindi king or ace yung barahang inilalagay ko. Hain kong card, jack lang. To'y rekta sa puso at yung atake, ikamamatay mo. Walang fake Medyo okay din yun Yung sinabi niya na hindi king and queen yung nilalagay ko. Ito'y, parang card jack lang. Parang ang sinabi niya, yung kotse na ginamit niya na carjack niya. Ibig sabihin ninakaw niya. Yung paggamit niya nun, ikamamatay mo kasi, parang gumamit siya ng ninakaw na kotse para banggain ka. Tuloy natin, guys. Pero hindi pa rin na-appreciate ng crowd Ilalagay ko. Hain kong card, jack lang. To'y rekta sa puso at yung atake, ikamamatay mo. Walang fake angle. Di umasa sa swerte. Bawat battle, nagpapamalas ako. Truth will set you free, tama? Kaya katotohanan ang magpapalayas sa'yo. Oo, damay ang laro. Kitang sa'kin si Bak na kahit maging chess, tiyak, mate yan. Yan ang mate. Tiyak. First round, ibibigay ko kay Romano. Mas marami siyang punchline na tumatak.
mas maganda yung bawat angulo niya, mas direktang tumama, maganda yung pagkaka-define ng struktura na yun, makikita mo yung difference ng setup at ng punchline. At dahil doon, mas malinaw nakuha ni Romano yung buong first round. At siguro very risky yung ginawa ni 3D at hindi ko alam ba't yun yung ginamit niya na angle eh. Magaling naman siyang gumawa na talaga ng punchline, napanood ko na siya, pero dito, Romano. Tuloy natin. Nangangatilo ko ba? Yo! Sorry guys. Dinamay mo na naman yung walang kinalamang hayop ka. Akala mo siguro didikit? Pues papakitaan kita kung paano mag-rebat. Ganito, hindi ako magbabalik. Round 2 game. Tangina ka talaga. Ah! Yo, yo! Sino mga pumusta dito kay 3D? Taas kamay. Taas kamay! Sige lang. Iangat inyong katropa. Ito'y mod kay J Black sa huli magbabagsak sa iyo suporta. Talagang kukupaling ko yan sa live. Etong kampiyon nyo, paluluhain. Okay. Tamang ikaw ang J Black ng Mindanao. Bisayang iyakin. Tapos Siya nga pala kay J Black, Bisayang iyakin. Sakit naman. Kinumpir ka kay J Black, 3D, payag ka. ito daw bagong mukha ng battle rap sa Mindanao. Wow! Buong Mindanao daw ang buhat. Kalat na daw sa Kabisayaan tong 3. Talaga? Ba't wala ka sa gubat? Pwes dito sa aking gubat, palakol pang bungat. Puta ka na, bakas ng pagkagawa. So, kalat na daw sa Kabisayaan yung 3. Ba't wala ka sa gubat? Yung 3, gubat. Ang meaning ng 3, puno. Tuloy natin. Napakahusay ng pag-aagawa ni Romano. What? Kalat na daw sa Kabisayaan tong 3. Talaga? Ba't wala ka sa gubat? Punchline Pwes na dito agad. sa aking gubat, palakol pang bungad, kaya tutumba tong 3. Ah, puta. Palakol pang bungad. Shit. Palakol pang bungad. Putang ina! Sabi ko tutumba tong 3. Di pa ba obvious to boy? Hinintay nyo pa akong tumigil sa 3. Ayan na, putol tuloy. Dami na si Bobby sa... Very nice yung ginawa ni Terdy, ni Romano. Naputol tuloy, napakahusay ng pag-aagawa niya, pero nabali yung reaction ko doon, na-disappoint na ako, pero sinubukan niyang bumawi gamit sa idea ng 3 kasi nga meron siyang palakol, 'di ba? So pinuputol mo yung puno. Tapos yung pagdating sa putol ng puno, yung 3, yung effect nun, mapuputol din yung pagkakasabi niya. Kasi yung pagkakasabi niya, yung 3, 'di ba? Tuloy natin. Ganda rin. Boy, hinintay nyo pa akong tumigil sa 3. Ayan na, putol tuloy. Dami na si mga Bisayan. Very risky yung ginawa ni Romano, pero na-appreciate ko. Ito, ang kulit no? Tigil sa 3. Ayan na, putol tuloy. Dami na si mga Bisayan. Ito, ang kulit no? Si 6 gusto maging tirador. Si Pukuda gusto maging Magdalo. Kakasigaw niya ng batas ng Mindanao. Ayan sa Pinas, hihiwalay na daw kayo. Tangina ulit ni Ma. Shoutout kay Sixta, shoutout kay Fukuda. Na-shoutout pa sila ni Romano. Big props doon. Kasi, no? Sineperate yung Mindanao. Wow, pang-international. Pues ngayon yung style nyo, manunuot. Huwag mong isisi kay Marcos yan kasi kahit sa basurahan, hinihiwalay mga nabubulok. Tangina ka, style mo, bulok. Kasi yung pagtatanggol sa mga Bisaya, ginawa na yan ni Acer, Pang, Siksak, tas ngayon, J Black at Nerdy naman. Nakakatanga. Di porkit JNT tong dalawa, agad na kayong magpapadala. Gusto maging hero ng Bisayas. Kaya... Shoutout dun nasa JNT nagtap yung padala. Ang galing na pagkakagawa din. Punchline na din yun. Padala! Gusto maging hero ng Bisayas. Kaya itong Bisaya sa battle,
Bukang bibig niya yung Hansel at doon gets ko kanyang pakay para magtunog mabuti ang binabato tinapay. Oo, bata to ni Hansel Kabo. Yung Kabo, hindi siya pinapabayaan. Anak ng wedding nga naman, numero inaalagaan. Etong estudyante, tinulungan ng maestro. Kaya madali kang nakilala, di mo yan pwedeng i-deny. Nakalusot sa class, paano may ID yang binigay? Tapos ano sabi mo kay class? Sabi, ID yung binigay. ID yung binigay, nakalusot sa class, nakapasok sa class. Kasi may ID yung binigay, yung ID mismo. niya kay class, oh, patay na tong class at Maynila ang nilamayan. Tangina mo, dun palang ekis ka na. Kasi sino dito ang mga taga Maynila, taas kamay? Taas kamay. Sira ulo ka ba, pre? Aluwag-luwag ng Maynila, paghahanapin mo pa kami? Tangina, Maynila ang nilamayan. Tanginang baliktaran niyang pang Titus. Gusto may kakapuntahan, hindi naman may address. Tapos sinundan niya pa yon. Sabi niya, yo, nagawa ko yung lahat. Paano na lang kung nagsyago pa ako? Tanginang to, nang hinayang pa. Tanginang to, nang hinayang. Tuloy na natin gano'n talaga sa Romano. Ayang pa, ako'y damn. Bigat ng bars. Kaso nung narinig ko na, tweng. Bigyan ng props. Ay na, nalit ka. Kaso sayang tong props. Kasi hindi na daw siya nagsasyabu. Tayo paggagaguhin ng lula. Tignan nyo nga itsura na to, yung dimple, buong mukha. Okay, di pa nga mo pang Wala ang antok ko, guys. Tuloy natin. exhibition no? 360 exhibition, gago! Kaya ano, tirador ka ng unknown? Pues ako, durugista ng 3GS. Kaya walang-wala to sa akin. Kung ikaw ang pambato sa inyo, ako naman pandurog sa amin. Tang-ina usapan durugan. Kung pambato sa inyo, pandurog. Kasi yung bato, di ba? Kung yung pambato sa inyo, pambato, dudurugin ako yung pandurog sa akin. Napakahusay din ang pagkagawa ng Romano. Mga simple lang yung mga linya na lumalagpas sa utak natin, pero maganda pag hinihimay mo talaga at ina-analyze mong mabuti. Tuloy natin. Bato sa inyo, ako naman pandurog sa amin. Tang-ina usapan durugan. Hindi ako sumisingot, gago. Pinakita ko lang tamang pagdurog kaya naaamoy ko na panalo. Tangina, asan ba yung amo na to? Si Said, sir. Asan mo si Said? Tangina na ito ba yung amo mo? Sumo, sa harapan ng camera, magpustahan tayo. Pag tinalo ako ng bata mo, magkukwit na ako sa battle. Matik na. Pero pag tinalo ko tong bata mo, papalitan kita bilang host, pati channel nyo, akin na, ano din? Ano din? Okay, ito ba? Hindi makasagot. Alam niyang may tulog ka sa akin. Tang-inang yan. Shit, man. Ang laki ng ginawa ni Romano. Wow. Tang-inang yan. Ang laking ginawa ni Romano dun. Shit, man. Na-psychology niya yung mga tao dun. Nagbigay siya ng statement at yung statement na yun, napakalakas, putang ina. Kasi ginamit niyang mismong props sa mismong M-Site. Yung hindi pagpayag ni M-Site ang nagsemento ng idea na talo talaga si 3D kay Romano. Kasi kung talagang bilang si M-Site, kung talagang alam mo at nakikita mong pwedeng manalo si TRD at may panalo siya first round pa lang. Sabi niya, okay, sige, walang problema dun. Kaya kong ipusta yung ano. Ganun siya kabilib. Pero narinig niyang first round at ngayon bumanat si Romano ng second round. Nakita niyo yung difference at laki ng diferensya ng kahusayan. At nakita niya rito yung edge ni Romano. At doon, nasimentuhan yung pagkapanalo ni Romano na landslide na si 3D. Putang ina niya. Kahit ano pang sabihin ni 3D sa second round, wala na. Yung pagtangge ni M-Site, wala na yun.
yung lahat ng crowd na convinced na hindi pumayag si M-Site na ibigay, alam niya, tapos sinementohan pa ni Romano, alam ni M-Site na may tulog ka sa akin. Kasi kahit hindi mag-judge si M-Site, dahil nakita, tapos na sementohan, na convince ni Romano, gamit si M-Site, na reinforce mismo ni M-Site, para makonvince yung crowd at yung judges na merong tulog talaga si 3D. Ang laking bagay, no? Big props. Pag sinabing na reinforce, nasuportahan yung claim niya. Yung sinasabi niya, yung statement niya, may suporta yun. May ebidensya. At yung ebidensya na yun, yung idea ng pag-disagree ni M-Site na may kakaya ng talunin si Terdy si Romano. Pero doon nakita na kahit yung mga audience at judge na oh shit, na shock sila. Kasi yung pagtanggi ni M-Site, yun yung testamento na alam niya na walang laban si 3D kay Romano. Tapos sinabi pa ni Romano na alam ni M-Site mismo na may tulog ka sa akin. Tapos ang usapan. Basag na si 3D dito, na wala na yung charisma ni 3D, na wala pa yung effect niya. Romano na yun. Shit, man. Pakahusay. Tangina niya. Hindi makasagot. Alam niya. Hindi makasagot kahit yung hindi niya pagsagot, pag-agree pa din yun na may tulog si 3D kay Romano. Kasi hindi niya masabi. Hindi niya pwedeng hindi niya ma-deny. Kasi mas mag-better na yun, huwag kang sumagot, ayun sabi niya. Okay, tama, hindi makasagot. Hindi makasagot kasi ayaw niyang ipahiya si 3D. Kahit sabihin niyang hindi siya pumayag, di ba? Kasi sasabihin niya rito, kasi alam niya may tulog ka sa akin. Kasi yung silence means yes. Silence means yes. Tuloy natin, guys. Alam niyang may tulog ka sa akin. Bars! Ulul mahi. Tapos na yung laban. Maagang natapos. Convinced na lahat eh. Kahit ako na-convince eh. Kung ako nga na-convince, pinapanood ko lang sa video, sa live pa kaya. Wala na yun, guys. Pag ako na-convince ni Romano dito, kung live pa yun, automatic, Romano na kagad. Wala na. Sira na si 3D. Kahit ano pang sabihin niya, di niya na mababawi yung ginawang statement at remarks ni Romano. Wala na. Kasi dito, tignan mo sinabi ni Romano. Ayun o. Okay, tama. Diba naghiyawan yung mga tao? Kasi na-pressure si M-Site eh. O nga, tignan niyo yung reaction Akin na, deal? Tawanan sila. Tawanan sila. Hindi sumagot si M-Site. Yung idea ng pag-agree niya na alam niyang matatalo si Terdy. At the same time, may idea na rin yun na parang may tulog talaga si Terdy sa'yo. Wala talaga. Yung ginawa dito na Romano, tapos sinementohan niya. Tignan niyo. Okay, tama. Hindi makasagot. Alam niyang may tulog ka sa akin. Si 3D. I'm sorry guys. That's it for 3D. Pakahusay. Mahina ka lang. Gusto mo maging Christian Quest? Ngayon ka mabibinyagan. Kaya kung si Sakang Philippine Eagle ng Davao, makinig ng malinawan. Ikaw naman ang sisiw sa kabaong nakitel pinaglamayan. Habang ako, manok ng 3GS na nambabaon sa kada laban. Ano pakiramdam na yung tinatawag mong basura, walang tapon na binitawan? Guys, sa tingin ko, ang pinakamagaling sa 3GS si Romano. Siguro si Romano, after ni Romano, pwede kong ibigay si M-Site. Sunod siguro si Poison 13. Tapos Shernan, tapos sunod si Cairo. Pakahusay ni Romano, puntang ina. Galing ng pagkaagawa, di ko alam, di lang basta technical nun. Walang tapon sa loob ng lahat ng binitawan niya talaga, putang ina, masterclass, ibang klase yun. Putang ina. Pakahusay. Putang ina yun. Pakahusay ni Romano. Nakakabilib. Very proud of this guy, man. Hopefully, magtuloy-tuloy yung ganyan. Pero alam ko may talo siya eh. Ano bang talo niya? Ilan ba? 11-7 na talo siya.
Tanga na, nahasa siya sa talo niya. Mahusay. Tignan nga natin. Ghostwriter ko daw si Sak. Sa ganong berso, sila'y nawili na. Paano ako susulatan ng isang MC'ng hirap sumulat para sa sarili niya? Diba? Tinitigan ko. Nilapitan ko. Tangina, nakasabuto. Yung suntok niya daw, pag tumama, paangat, parang na-stampede. Stampede, paangat. Pag nakasabu, huwag magsusulat. Kasi na... Stampede ng mga nadadaganan. Stampede yung parang... Ito natin. Kasi naaasar niyo ba akong adik? Nauulol kayo. Kasi kung tunay akong adik, edi sana nablululol. Pag-usapan natin battle nyo ni Unico. Okay. PT, 2 linya. May nabuo. Linya yun ni Negdo Gian ng finals namin Nakakaduda na tanga. Napareact pa yan ng tangina. Sa bagay, makuha mo ba naman sa nego mapapamura ka talaga. Pero angkop din yung linya. Mas lalong na highlight. Kasi sagpangan yung liga, tas baon mo line bite. Habang ako, kahit mag-blackout yung utak, ako'y all out brother, inabsorb ko init mo. Siya nagpaliwanag ng bumbilya ko. Solar panel, ibaguto mo sa battle. Kaya sa'yo ko alanganin, huwag kang mag-alala, silent lang yung tea sa buffet, pero 1-2, sawa to maghain! Panay ka call out kay JD. Maganda rin yun ang sinabi niya, yung silent yung tea sa buffet. Kasi ang buffet, kasi ang spelling nun, B-U-F-F-E-T. Pero ang banggit mo dun, buffet, you know. Kasi parang French yata yung salita na buffet. So, ibig sabihin, silent yung T, pero want to sawa ka sa akin. Kasi, yung pag sinabi kasi yung buffet, magbabayad ka doon, pero kahit gaano karami yung kainin mo, ayos lang. At iba't-ibang putahe. Tuloy natin. Usapang kaliwa at kanan? Sige, for the sake of clout. Pagka left, over yung kalaban. Sa turna, I will take you out. Part 2 ng bagsakan, yung susunod na patent. This right parang Miranda. Shh, you remain silent. Meron pang segunda Maganda yung sinabi niya, meron tinatawag na Miranda rights Yung parang, pag hinuli ka ng pulis, sasabihan ka ng Miranda rights. Yung Miranda rights, yung parang, sasabihin sa iyo kung ano yung rights na meron ka. Pero, you know, you can remain silent, tapos, kasi kailangan sabihin nila kung di nila sabihin basta ka nilang inaresto, illegal na yun, illegal yung pag-aresto nila sa'yo. Tapos, tatanong ka nila kung pwede ka gusto mo ng lawyer o gano'n. Tuloy natin, guys. Coke at saka JD, kaya pang isabay. Suwabe yung tama nung sakkan na nilagay. Usapang drugs. Baka sabihin mo, sa'yo ako gumiget. Yung sitwasyon, babalik na rin mo gago, iwan ka na nga sa puntos, papaiskorin mo pa ako. Di mo inaasahang man-line up sa turna, di ba? Kahit yung speed, gamay na. Oo, yung tour na aksidente. Sa trip, patay ka. Sinusulit bawat entrance. Tsak sa bars, paglalamayan to. Maganda rin yung pagkakasabi niya, yung 2 sa aksidente sa 3 patay ka. Kasi 2, 3. Maganda ng pagkakasabi din ni Third, hindi lang nakuha. Oo, yung tour na aksidente. Sa trip, patay ka. Sinusulit bawat entrance. Tsak sa bars, paglalamayan to. Walang lakarang magaganap, pero March ang kamatayan mo. Alam kong magmamak. March ang, walang lakarang magaganap, pero March ang kamatayan mo. Kasi, inaano niya naman yung sa Bataan na merong yung marcha, yung death march na yan. Mahusay din na pagkaagawa yung mga reference na Third Year, but
na ano siya doon nabully siya ng linya ni Romano sa second round kaya hindi masyadong effective yung ginagawa niya, which is me na-appreciate ko pa rin, pero hindi na siya ganun kalakas kasi nawala yung enerhiya ng mismong charisma niya at personalidad niya dahil sa second round ni Romano, kasi napakalakas ng ginawa ni Romano na divert yung enerhiya ng mga tao, ng fans, judges papunta doon kay Romano mismo, kasi nung umpisang first round medyo hati pa pero unti-unting nakukuha ni Romano yung crowd, nadadala niya sa pwesto niya. Yun yung napakahusay na ginawa ni Romano kasi merong convincing power. Pero ngayon, dahil na-convince na ni Romano lahat, dahil sa ginawa niyang idea, kahit anong gamit ng punchline ni Third Day, which na-appreciate ko, pero sinasabi ko lang sa inyong epekto ng ginawa ni Romano para mas lalo ninyong maintindihan kung bakit ganun na lang yung ginagawa ni Third Day, na kahit meron siyang sinasabi na maganda, hindi na masyadong na-appreciate ng crowd. Pero maganda yung sinasabi niya. Tulad niyan, yung 2 sa 3, yung lakad, march pa rin ng kamatayan kasi may death march. Pero hindi pa rin napansin. Diba? Kasi nga, nawala na yung epekto ng karisma ni Third Day sa linya na binitawan ni Romano. Tuloy natin. Karenang galaw, napangkwela, malas mo lang natapat ka sa yawang pamatay, kapwera, kaya sige! Lahit mo kong bisakol, bay na bay, kumuha ka ng hype sa ganon. Saktong 2 rounds na paandar kasi sa cycle ng Bisaya, bay ka ngayon! Mga lait at... Bars din na yun na 2 rounds, 2 gulong ng Bisaya, yung bike yung sinasabi niya. Very creative yung ginawa niya, pero I'll be honest, I'm telling you guys, wala nang juice yun Kasi nawala na yung charisma ng punchline na ginawa ni Third Day. Sana sa umpisa niya ginawa, pero dahil sa ginawa ni Romano, napakalaking epekto talaga nun sa rounds ng second round. Kaya sinabi ko kanina guys, pero na-appreciate ko pa rin yung ginagawa ni Third Day, pero yung ginawa talaga niya, kailangan mo talagang tapatan yung intensity at yung highlights na binigay ni Romano. Laking bagay nun guys. And I'm sorry, but di na talaga ganun ka-effective yung ginagawa ni Third Day. Tuloy natin. Kasi kahit kumuha pa siya ng crowd reaction, na-feel niya na hindi umi-epekto. Hindi ko sinasabi na hindi matalino yung crowd, hindi na si sense, pero nakita lang nila yung difference, yung laki at taas ng value ng punchline ni Romano. Tuloy natin. Cycle ng Bisaya, bay ka ngayon! Mga lait at pangungutya, patunay na inggit pa to. Well, guess what? Yung tinatawag mong Bisayang katulong din pala ang siyang magliligpit sa'yo. Sayang. First and second round nakuha nun ni Romano, landslide si Terdy, na landslide siya. Which is kita naman, pero na-appreciate ko yung mga lands ni Terdy, pero yung second round ni Romano, yun yung talagang nagpahulog kay Terdy talaga. Nung ginamit niya si M-Site, yun talaga nag-close nun guys. Kaya etong third round, bonus na lang yun. Tuloy natin. Yo! Gusto ko sana mag-rebat. Tangina ka. Mga bitaw mo, sobrang average. Kaka-Miranda rights mo dyan. Ayan, nakulong tuloy si Range. Hindi, joke lang. Tangina nito, pag bumitaw, panlulong. Sana ikaw na lang at hindi si Range yung nakulong. Tangina mo, sama mo mga taga-Rapolo doon. Yo! Ito'y laban ng bet sa rookie. Habang siya naman yung rookie na bet ng tao. Tangina, tignan mo nga naman. Ilang taon lang ako nawala, pagbalik ko, underdog mo na ako. Tangina! Pues yung respetong para sa akin, babawiin. At para mabawi yon, mukhang di na ako mahihirapan. Kasi kung itong 3 ang ikatlong mata, madali na lang yan pakitaan, tama? Speaking of pakitaan, pinakitaan niya ng wordplay si Class G. May suntok naman kung susumahin. Pero kung isa kayo sa mga tulad kong nakulangan, o sige, himayin natin. Una, pag nilabas ko aking tikas, etong class, mababakla sa akin.
Pangalawa, mga piyesang nabuo, tsak, mababaklas sa akin. Pang-apat, kaya nga nag-step up sa turna upang ipakita na mababaklas sa akin. Una, pangalawa, pang-apat. Mababaklas sa akin. Mababa yung class sa akin. Mababa yung klase daw. Yung klase sa akin. Ha? Eh, ba't nawala ka sa pangatlo? Pakyo ka ba? Ha? Ba't nawala ka sa pangatlo? Sa bagay, wala nga palang tagahanga dyan na nagpapapik. Tas ako pa inaastahan yan. Patunay na kahit sa live itong 3, nilalagpasan lang. Gusto mo ng pambobong wordplay, game? Tumpasan natin wordplay niya, tol. Gera na. At hindi lang C4 Granada. Uubusin ko dyan kahit mapaamo. Rounds ko, hindi ang bola sa soccer. Kaya malabong mapaamo. Hindi mo ako katulad sunod-sunuran. Kaya kahit mapabos o mapaamo, hindi ako pwedeng utusan. Mahirap tong mapaamo. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Mapaamo. Paamo. Yan. Ayos din yan. Putang ina, wala yun. Yun lang ay simpleng wordplay na detalyado. At pinakita ko lang sa tao kung gaano ka-basic ginagawa mo. Tangina, wala dyang nakakainggit. Kasi pilit ang mga baon. Kanyang butas ay silip, kitang bitbit, kuway pang-ahon. Dilat niyang mata pipikit, kundi bilib ay didikit. Yang pag naglaon, ako mismo gigilit. Kung iimik, ididikdik pa sa kabaong. Ha? Kesa na kayo, naninibago. Yo, ididikdik pa sa kabaong kasi style niyan, detalyadong 4-bar set, line marking, sabay mag-wordplay tulad ng sabi niya kay P. Stretching ko lang sana to sa turna. Kung inunat to. Tangina mo, inunat ganito? Ang lambot mo naman lang yaka. Imbis inunat-unat mo pa, in-straight mo na sana. Sinundan niya pa yon. Sabi niya, yo, habal-habal ang paandang. Tinatry ko lang. Habal-habal, tinatry. Alam mo yung mga ganyang wordplay, hindi na yan tanggap ng publiko. Pero okay yung... Tinatry kasi ang habal-habal, trike din yun, di ba? Trike. Habal-habal mo, pasok sa parking ni Unico. Tangina ka, hindi kita gustong kalaban. Huwag mo akong masyadong pangarapin. Binigay ka lang dito bilang makakatalo, pero hindi ikaw yung makakatalo sa akin. Gusto mo, gustahan tayo. Pag tinalo mo ako, dodobling ko TF mo. Ano, payag ka doon? Payag ka doon? Pero joke lang yun, wala akong pera naman. Tangina ba, Libram? Tangina, pero yan, may pera yan, men. Magaling din pala si Lip Cram. Sorry, hindi ko na siya nasama. Siguro, after ni MSI, pwede ko mapasok si Lip Cram dito. Try natin. Tangina mo, huwag mo akong a-apply ng mga mayaman shit mo, ha? So, Romano, Wipex sa akin yan, tol. Malabo mo ako dyan ma-upset. Alam ko may stepping stone sa turna, pero walang shortcut to success. Walang shortcut sa tagumpay. Pero sanay to sa under the table. Karir mo, bayad ng pera. Tipong lumindol man sa Davao, safe kanyang karera kasi para mailigtas nilulusot ka sa lamesa. Tangina, naging kampiyon ka at undefeated, di ka pa rin nakakaranas ng TF, bro. Kay M-Site, sobrang effective mga hirit mo. Sabi sa kanya ni Site, Third, gusto mo pang magkabisa? Kuha ka na lang plane ticket mo. Uto-uto, kaumay. Battle rap ang patunay na kung walang ganon, hindi ka makakatapat. At para sampay ang marangya niya na buhay kung sa battle ako ang mas nakakaangat. Tangina, kaya mga hurado. Crowd favorite kalaban ko. Maling sa palakpakan lang kayo nakasipat. Tandaan niyo sa criteria for judging 10% lang audience impact. Kaya pag ako binoto nyo, dapat lang. Kasi siya'y malinis kung tinapos. Pero pag ito binoto nyo, putang ina nyo, ipaliwanag nyo ng maayos. Tingnan natin sa 30. Nag-threaten pa si Rama. Which is true naman. Siyempre, kung kailangan mo talagang explain yung judging mo. But first round, second round, sa tingin ko nakuha na ni Romano. Landslide na yan. Yung wordplay ko, naarit niya pa. Binaklas ko na, binaklas mo pa.
Adik ka talaga. Ayok ka. Yung mga mayaman shit na yan, akala mo gagana? Ayos ka din mag-reference no? Yung mga bagay na wala ka. Sa battle na to, swerte mo. Magmura ka lang at mambastos. Yung crowd, pati judges, kakagat na agad. Habang nasa akin yung pressure na bigatan yung sulat at iangat yung standard. Pero di ako nagyayabang. Huwag mong mamasamain. Alam ni Arik potensyal ko. Alam niya din kung ano lang kaya mong gawin. Kaya huwag mong maiyabang sa akin na masubog ka. Karir mo nga nag-flop. May MP light si Jonas. May tagay na si J. King. Andito ka sa battle, naghahanap pa rin ng shot. Sasabihin inampon lang ako kahit hindi totoo. Yan yung hula ko. Tol, hindi kasalanang bumuo ng pamilya na sinira ng tulad mo. Di ba homewrecker ka? Sibak ka ng marahan. Tiyak at dahan-dahan. Babaha ngayon ng luha. Iyak walang tahanan. Yung nanay daw ni Unico, kinain na ng lupa. Grabe. At wala daw condolence. Ginanon niya pag-ikot. Kesa naman sa'yo, buhay ka pa pero mag-ina mo, binaon ka sa limot. Walang reference sa sunugan. Tong combo direct. No need i-connect yung kumu sa punches. Punches na mismo yung kumu connect. Nagbanggit pa yan ng return of investment. Shoutout kumu. Gago yan na mama. Pag ako bumanat, malahok ay araw ay tatama. Araw ay tatama. Alam ko sa isa buhay, ROI. nakakatawa yung estado ko sa inyo. Wala ding naniwala kay Noah nung ginagawa niya yung barko. Walang naniwala sa Tesla na kahit walang driver, kayang mapatakbo. Walang naniwala kay Diyos mo kang pwede pumera sa kangkong. Ngayon nyo ako pagtawanan sa sasabihin kong si Romano magkakampyon. Kaya boss, pakisabi na lang po dun sa nagtatawag ng old gods. Eto na. Nakontrolado daw yung time kaya malabo siyang maolats. Pangako, kahit sino ang humarang, matik sa akin matutodas. Kontrolado na yung time, mamamatay siya nang wala sa oras. At eto na yung exciting part. Medyo tamlay ba yung performance? Pakinggan nyo to. Ikaw mismo nag-ulat neto. Matatalo nyo lang ako at mapapabilib kung wala kayong angle sa Raw, Hilaw, Mano, Bless, Wordplay sa Romano, 3GS, Isquating, Basura, Ghostwriter, Veterano, Laos, Lutuan. Wala akong angle sa mga yan, dinaligaw ang bawat titik. Mga bitaw dito committed. Pinatay kita sa paraang ikaw mismo ang umisip. Okay. Binadibag kita mano. Igigiit mo pa ba? Di lang kita basta tinalo. Pinabilib pa kita. Kinabig ko tungong tugatog. Dala kong detalye na ihasa. Ginamit ko purong Tagalog. Wala tong sinabi sa Bisaya. Maganda yung laban, but nakuha pa rin ni Romano yung third round. I'm sorry, third year. May potential. Pero sa tingin ko, kailangan niya pang aralin, dapat niyang aralin. Maraming bagay na pwede pang ipalit doon sa mga sinabi ni Third D. Dahil may potential yung bawat linya niya na pwede pang magkaroon ng mas mabigat na punchline. Pero siguro hindi niya lang nakita kasi experience talaga. Yung experience yung magbibigay nun. Pag ang pinaka the best na idea mo na paggagawa kayo ng 4-bar setup ninyo, make sure ninyo na yung punchline na sasabihin ninyo very unique at distinct yung difference. May magkaiba. I'm sorry guys, yung setup at punchline kailangan naka-separate na pag narinig ng tao, kakaiba yung punchline. Napakahusay ng pagkakagawa. Kasi minsan yung idea ng difference ng punchline parang hindi pa rin natin makita ng maayos paano yun. Doon talaga mapipiga yung utak ninyo na parang akala nyo na gets ninyo na paano gumawa ng punchline pero mahirap pala talaga. At yung bagay na yun talaga yung pinakamahirap gawin. Ang pinaka the best na advice at yung isa sa pinakamagaling talaga na rap artist o rap battle MC na idol ko, Iron Solomon.
Panoorin nyo Iron Solomon, guys, at doon nyo makikita kung paano niya ginagawa yung punchline. At once na nakita ninyo yung idea na yun kay Iron Solomon, yun na yun, guys. Pwede nyo nang i-apply sa sarili nyo at gumawa kayo ng sarili nyong systematic kung punchline. Kasi doon mo makikita kung paano niya talaga ginagawa. Ako, idol ko talaga yun si Iron Solomon kasi matalo man siya, hindi man siya yung pinaka-the best, pero dahil napakahusay niya gumawa ng punchline para sa akin. Very unique, maririnig mo talaga yung difference ng punchline at ng setup. Yan, ganun pa man guys, maraming salamat guys. Sa tingin ko, panalo na rito sa Romano. Tingnan natin guys yung judging. Hopefully, tama ako kung hindi. There's nothing I can do. But, gusto ko marinig sabihin ng judge kung mali ako, di ba? Pero basta sa pagkakarinig ko, video naman to napopost ko pa. Tuloy natin. Romano versus 30, mag-expand beses para sa kanilang pareho. Napaka-solid na laban na yun. Ang boto ng Horado, advancing sa tournament, 7-0. Mag-iay tayo lahat para kay Romano. Overtime din si Romano, no? 4 minutes palagi siya. Oo, husay din. Mahusay yung pagkakagawa ni Romano. Baka may shoutout pa siya. Kahit si Anigma napabilib, napakahusay ng ginawa ni Romano. Masterclass. Nakita ko yung difference ng mga member ng 3GS at natitimbang ko sila sa utak ko kung nasaan sila naka-line up. Na yung galing nila at husay. Shoutout muna tayo, men. Pa-shoutout natin si Romano. Gusto ko lang mag-shoutout sa Pugo Manila, Highbeat, kay Utol Yossi ng Taiwan, 747 Casino Team Mark. Kay Kuya Macboy ng Viral Records, sa pamangkin ko, Ping at Prince, Alvin Tato, Boss Sepo, Isabela, Mini Ag Salud, Bali, ni Melmar, ni Utol Melmar, sa kay Ram Motorworld, kay Utol Ram, Ante TV, Asian Bites, Takoyaki, sa lahat ng mga taga-Kabanatuan, sa asawa kay Bella Garcia. Salamat. Yan, syempre, shoutout kay Manila, Real Jokes Clothing, sa Flip Top, sa Motos Slotty League, syempre sa magina ko, mama at papa ko, I love you. Syempre sa lahat ng mga sumusuporta dyan na solid. Thank you. Shoutout, napakahusay din ito ni 3D, may potential talaga. Sana galingan niya palalo kasi iba talaga sa flip top guys Masyadong mabigat talaga mga artist din talaga dyan. Ganun pa man guys, maraming salamat. Bibigyan ko yung laban na to ng 10. Kaso nakita natin talaga yung difference, diba? And hopefully wala akong nasabi na kasasakit ng damdamin at loob ninyo. Kung may nasabi man akong hindi maganda, pagpasensyahan nyo na. Ganun pa man guys, maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video. Kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend guys sa iba at matulungan ninyo kung lumaki yung channel natin at maabot natin yung mga tao na hindi pa ako nakikita. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tagit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan Motive nga pala ng Good Bird Pro. Ingat kang lahat dyan. Peace out.